Bongga. Pero Alexa, kailan ang premiere na? October 8 po. Meron ka bang isang darating? May isa ka bang iimbitahan? Kasi may isang nag-premiere night before dumating ka. Darating din ba siya dito sa premiere night? Supportado niya ba yung movie dito? Opo, pati lahat ng last screening pupunta siya. Sino siya? Ikaw naman banggit. Alam niyo naman po eh. Si Katie, Yes, Katie of course. Stanford. Oo. Nakakatuwa, no? Kahit hindi kayo magkasama sa isang project, you always support yung isa't isa. Because what we have is not just for work. Ay, ako baka ibang maging Sana all. Baka isipin nila na kaya grabe ang support niya sa isa't isa na talagang kayo na. Hindi naman po sa ganun, pero yung bond lang na na-build namin, hindi lang siya yung pang showbiz, hindi lang siya sa proximity ng show business. Kumbaga, kahit di na kami mag-artista po bukas, nandun pa rin yung bond na na-build namin. Pero yan, congratulations kasi yung mga iba, pag kayo magka-love team, pag hindi sila magkasama, hindi nila sinusupport o pinupromote, di ba? Pero ang saya na si Katie nagpo-promote din yan yung Angal Unit. Super, sobrang saya po. I'm very thankful. Sobrang thankful. Hindi ko pa man natanggap tong movie na to, na kwento ko pa lang, siya na yung #1 fan na sigurado na siyang maganda to, na gagalingan ko talaga. Kung ano yung minsan assurance na wala ako or yung belief sa sarili, siya yung nagbibigay nun, nagsusupply. Ayan, at least for sure, isusupport doon ng KD Lex pa. So, yan, ngayon pa lang, congratulations. Thank you, Sir Jude. Yeah, thank you. We love you. You're always nice, Alexa, kaya we love you. Thank you. We support you. Thank you, MG. Thank you, June! Maraming salamat. Oh, interesting tong next question natin. Well, this is except for Jisoo because this involves more on Filipinos, no? From Ken. In Filipino culture, utang na loob is often seen as a strong obligation for children owed to their parents for raising them. Given the theme of family and reconciliation in Bujige, how do you personally view utang na loob in modern families? Do you think children should always feel obligated to repay their parents? So let's hear from the cast. Sino gustong sumagot? Habang nagte-text si Peachy. Ginugugil mo? Hindi siya utang na loob. Ah. Ano kayo? I owe you money. Utang na loob. Para ang tanong niya dito is, do you think children should always feel obligated to repay their parents? Ano ikaw? Sige, ako na muna. Sa personal kong experience, gusto ko siyang ibalik sa magulang ko. Dahil binigay nila lahat, sinuportahan nila ako. At sabi ko nga, hindi naman mo ito pare-parehas ng sitwasyon. Kaya ako, I will repay. And ibabalik ko yan sa mga magulang ko. Yan. Kate, ikaw? Ako po the same. I would do the same for my parents. Pero ang hindi lang po ako siguro sa hayon is yung parang you force it onto your children. Na dahil ito yung ginawa ko sa'yo dati, dapat binabalik mo yun sa akin. I feel like when it's forced on you, I will not agree to it. But because meron na akong good relationship with my mother, I want to return tenfold everything that she's done for me. Na kung sa loob ko ng galing. Without her asking. Donna. Ako naman po, personally speaking, dahil yung family naman namin ay hindi naman kami mayaman, hindi kami lumaking mayaman. So, and bilang panganay, alam naman natin sa kultura natin, di ba, medyo may ganang pagtitimba ang panganay, ganyan, tapos yung, ito, yung kinalalagyan natin bilang mga Pilipino, napakahirap ang buhay ngayon. Diba? So, sa akin, hindi naman siya in-impose or hindi naman ako pinuwersa. So, as long as may kalayaan ka mamili kung ibabalik mo siya or hindi. Kasi nag-iba din nung nagkaroon ako ng daughter, hindi naman ko talaga expect na magbabalik siya sa akin paglaki niya. So, mas doon ko nahanap yung balance. Kasi nung ako pa lang, nung bilang panganay,
ko obligado ako magbalik. Pero nung naging mother ako, na-realize ko na, hindi naman pala ganon yung ini-expect from me. Kasi maayos din naman yung relationship with the parents. As long as kusang loob mong binibigay yung utang na loob. Ganon. So, and alam mo yung hangganan kung hanggang saan matatapos yung pagtanaw mo doon. Sariling ano din kasi yun eh, sariling desisyon ng boundaries na isa-set mo. So, kung hanggang saan lang yung willing ka, yun po for you.